Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong low pressure area na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ito pong low pressure area na ito ay tumatawid na dito sa may area ng Mimaropa. Yung kanyang center or gitna ay approximately nandyan po sa area ng Marinduque ayon sa Pag-asa. At kung mapapansin nyo, bagamat andyan yung kanyang gitna or center is buhaghag po o kalat-kalat yung kanyang mga pagulan, yan po ay nakaka-apekto po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Visayas. Samantalang yung ating habagat naman is nagpapaulan dito sa may western section ng Mindanao. Ito pong ating low pressure area ay nasa high chance o mataas po ang tsansang maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Lalong-lalo na po kapag nakapalik na yan dito sa dagat or kapag nandito na po yan sa may West Philippine Sea. Maaring mamayang gabi lamang po yan or bukas ng madaling araw. If ever yan po ay maging bagyo sa ating area of responsibility, ito po ay tatawaging bagyong Henry. Mas mataas po ang chance niyan maging bagyo if nandito na nga sa may West Philippine Sea. So, possible pong bukas, ito po ay maging isang ganap na bagyo na at may paglakas po yan habang kumikilos papalayo sa ating bansa. Pero sa ngayon, ito po ay hindi natin nakikitang maging isang malakas na bagyo, bagkus yan po ay posibleng umabot lamang sa hanggang tropical depression category o yung ating unang kategorya ng bagyo. Sa ngayon, ang mas concern natin dito is yung mga pag-ulang dala-dala niya. Ngayon, silipin natin yan. So narito yung ating satellite image para sa mga pagkilos ng ating kaulapan na associated sa ating low pressure area. Yung ating low pressure area nga ay kumikilos pahilagang kanluran at nababawasan na po ang epekto niyan dito sa malaking bahagi ng Visayas. Ito pong mga pagulan natin, if ever meron tayong mga pagulan sa Visayas, ay mga pulo-pulo lamang o yung mga isolated na mga pagulan at mga thunderstorms na nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero sa Western Visayas, particularly sa rehiyon ng Panay, maula po ang panahon natin dyan at kung minsan meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dahil sa epekto ng ating habagat o southwest monsoon maging dito po sa Zamboanga Peninsula o kanlurang bahagi ng Mindanao. Yung mga pagulan natin dito sa Caraga region at northern Mindanao, mga flare-ups po ng mga thunderstorms yan. Yan po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms at medyo malayo na po ito sa ating binabantayang low pressure area. Pero para sa direct effect nitong ating low pressure area, ito pong rehiyon ng Bicol at kasama po dyan ang Calabarzon, lalong-lalo na sa Quezon at Cavite, maging dito sa Batangas at Laguna, possible po yung ating mga malalakas na pagulan kapag meron tayong mga thunderstorms. Maulan din o maulap din po ang panahon natin at may kalakasan po yung ating mga pagulan dyan po sa may Aurora. At ang malaking bahagi po ng Central Luzon, maulap din po yung ating panahon at posible po yung ating mga kalat-kalat lamang o mga scattered na mga pagulan. Ibig sabihin po niyan, tumitigil-tigil naman yung ating mga pagulan pero anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng mga pagulan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Gaya ng nangyari dito kaninang umaga sa Metro Manila. At ngayon, meron pa rin tayong mga inaasahang pagulan. Direktang epekto na po yan itong ating binabantayang low pressure area. Siyempre, mas marami rin po tayong natanggap na pagulan dito po sa may Mindoro, Marinduque at Romblon dahil nandito po yung gitna or center nitong ating low pressure area. Dito naman sa Palawan, meron din po tayong inflow ng hangin dyan o yung ating habagat ay nagdudulot po dyan ng maulap na panahon at posibleng malalakas na pagulan lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. Ngayon, silipin naman natin ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga pagulan nitong ating binabantayang low pressure area at ng ating habagat. So narito po yung rainfall advisory ng Pag-asa. Base dito, meron pa rin tayong mga posibleng katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan, yung ating mga 50 to 100 millimeters na pagulan dito po sa area ng Palawan, Mindoro, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, kasama po dyan ng Batangas at Quezon. Ito po ay direktang epekto ng low pressure area mula ngayon hanggang posible hanggang bukas pa po ito. So ito po ay mga possible na magdulot na ng mga flash floods and landslides, especially sa mga low-lying areas. At samantalang again, yung mga walang kulay is hindi naman po exempted sa mga pagulan. Meron pa rin mga posibleng pagulan. Yung mga rehiyon na kabilang itong mga kulay dilaw. Like Calabarzon area, Bicol region, Mimaropa, itong Panay Islands, including Metro Manila, at ang Central Luzon. Dahil sa direktang epekto nitong ating low pressure area. Mula bukas naman hanggang Thursday, yung ating mga mas madadalas na pagulan ay nandito na lamang sa Palawan dahil sa ating habagat o southwest monsoon, given na nandito na sa may West Philippine Sea itong binabantayan ng low pressure area at posibleng isang bagyo na rin po yan. Pero meron pa rin po tayong mga posibleng pagulan sa mga areas na malapit sa gitna or center ng bagyo. Yan po ay particularly bukas ng umaga. Sa hapon, mababawasan na po yung ating mga pagulan habang lumalayo yung ating
sama ng panahon or posibleng bagyo na bukas dahil papunta na sa kanya yung mga kaulapan at moisture. Yan po ay maaaring bukas ng hapon hanggang sa Thursday ng umaga. Pero bukas ng umaga, hindi pa po titigil or yung epekto po niyan is magpapatuloy sa mga areas na malapit doon sa kanyang doon sa areas na panggagalingan niya papuntang West Philippine Sea, particularly itong Mimaropa at area po ng Calabarzon, ng Cavite at Batangas. So, meron pa rin tayong maulap na panahon bukas at mga posibleng kalat-kalat na pagulan. Hanggang hindi pa tuluyang nakakalayo itong binabantayan nating sama ng panahon. Kung mapapansin nyo, hindi tayo masyadong nagfo-focus sa malalakas na hangin itong ating sama ng panahon dahil ito po ay nasa low pressure area pa kategorya pa lamang at kung magiging bagyo man ito ay nasa mababang kategorya pa lamang ito ng bagyo. So minimal damage lamang po if ever meron tayong malalakas na hangin na malapit sa gitna nito at yung hangin nga niyan ay pupunta na dito sa may West Philippine Sea. Usually kapag ganito, yung ating malalakas na bugso ng hangin ay nagmumula sa mga thunderstorms na nabubuo sa mga kaulapan nitong ating bagyo. Yun po ay medyo delikado at medyo malalakas na bugso ng hangin pa rin po yan. Mag-ingat pa rin po tayo dyan pero nonetheless hindi po yan hangin na nagmumula doon sa center or gitna ng bagyo. So minimal to at least no damage po yung ating aasahan dyan. Kaya nagpo-focus tayo sa mga pagulan. At bukas nga, habang nandito na po sa may West Philippine Sea, itong ating binabantayang sama ng panahon, if ever maging bagyong Henry na po yan, possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng Western Visayas, Mimaropa region at kasama na po dyan ang Calabarzon. Maging dito sa Metro Manila, bukas ng umaga, meron pa rin tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan. Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Central Luzon, bukas ng hapon hanggang gabi, habang nandito na po sa may West Philippine Sea, itong ating binabantayang sama ng panahon is hihilahin niya papunta sa kanya yung moisture, mababawasan po yung ating mga pagulan. Dito sa malaking bahagi ng Luzon, may iwan naman yung ating mga pagulan dito po sa area ng Palawan dahil sa ating habagat o southwest monsoon. Ito po ay sa darating na Wednesday hanggang Thursday. At relatively, sa Thursday hanggang Friday, mga isolated na lamang o mga afternoon showers at thunderstorms na lamang ating aasahan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Magiging maliwalas na po ang panahon natin, lalong-lalo na pagpasok ng weekend. Kasabay po ng unti-unting paglayo nitong ating binabantayang sama ng panahon. Pero meron tayong babantayang panibagong namumong sama ng panahon sa labas ng ating PAR sa mga susunod na araw hanggang sa susunod na linggo. Talakayin naman natin yan bukas. So ito nga po binabantayan nating low pressure area, nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Direktang epekto na po yan itong ating low pressure area at mataas po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. At gaya ng nababanggit natin itong mga nakaraan, mas tataas po o inaasahan natin na magiging bagyo po ito once na makabalik na dito po sa karagatan, dyan po sa may West Philippine Sea, kung saan dyan po yan makakakuha ng enough na lakas para maging isang ganap na bagyo. If ever, ito po ay magiging isang tropical depression lamang o hindi natin ito inaasahang maging malakas na bagyo. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan dulot nitong ating binabantayang low pressure area at sa epekto na rin po ng ating habagat o southwest monsoons. Mga posibleng flash floods and landslides at ugaliin pong makibalita sa inyong local LGU at sa inyong DRRMO if ever merong malawakang pagbaha sa inyong area. Balikan natin ito bukas. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang hapon po.